Okay, a'udzu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Tayong pasalamat sa Allah, tayo ay dumakila sa Kanya at tayo ay lumuwalhati sa Kanya. Ako'y nagtataka, no? Bakit walang tao sa gitna? Pwede naman patayin para maano kayo sa gitna. Kasi ang hirap ng ganun-ganun yung liig ko. Katwirang ka pa dyan eh. Okay. So mga kapatid, sa panampalatayang Islam, ating ipagpapatuloy ang ating talakayan na may kaugnayan sa Ashratus Sa'ah wa alamatiha. Ito yung pagkaguno ng daigdig at saka yung mga palatandaan dito. Tayo ay hindi pa nagtatapos sa pagtatalakay na may kaugnayan sa Ashratus Sa'atis Sugra. Ito yung maliliit na mga palatandaan o minor signs ng araw ng paghukom. At alhamdulillah, meron tayo ngayong mga points na ating itatalakay. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, fully ay kapupulutan natin ng aral. So unang itatalakay natin bilang pagpapatuloy, kathratul kitaba wa intasharuha. Kathratul kitaba wa intasharuha. Anong ibig sabihin dito? Ito yung paglaganap ng karunungang sumulat. Yung sa English term, ito yung literacy. Okay? Paglaganap at pagdami ng karunungang sumulat at bumasa. But literally, ito ay may kaugnayan sa pagsulat, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. So, subhanallah, nowadays, alam natin na nagsilipa na ang pagsulat. Sulat dito, sulat doon, mga love letters, ano ba mga alam mong sulat? Diba? Ang iba nga sa atin, naging natuto siyang magsulat dahil sa pagpapadala ng sulat sa kanyang ginigiliw. No? Mga love letter, ha? Ha? Ang dami mong alam, no? Ang dami mong alam. Okay. So, nung unang panahon, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, hindi laganap ang literasiya o ang kaalamang sa pagsulat, at hindi din dumalaganap ang mga aklat, mga babasahin. Wala yan sa panahon noon. Sino bang nabuhay sa panahon noon na mula rito? Okay. Sa halip, ay karaniwan sa mga tao, walang duda, ang tinatawag na kamangmangan. No? Of course, noon may mga mangmang. Ever since naman may mga mangmang. Diba? Ever since the world began, sabi nga nila, meron talagang mangmang. Lahat tayo ay nagsimula sa kamangmangan, tandaan natin yan. Kaya sino man ang nag-claim sa kanyang sarili na siya'y maalam, tunay na siya'y sinungaling. Dahil tayo ay pinanganak sa sinapupunan, mula sa sinapupunan ng ating magulang, na wala tayong kaalaman. Sinabi ng Allah sa Quran, وَوَالَّذِي أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. Siya ang nagpalabas sa inyo mula sa sinapupunan ng inyong magulang na wala kayong alam. So basically, yung ating nature, mula pa, bago tayo nagkaroon ng kaalaman, tayo ay walang alam, tayo ay mangmang. You know? At mananatili tayong mangmang sa mga bagay-bagay kung hindi tayo nag-aaral. Diba? Maging sa ating din, mananatili kang mangmang sa iyong din kung hindi ka nag-aral, kung hindi ka nagsikhay ng kaalaman. Diba? Kung hindi ka pumunta sa Islamic Center, sa madrasa, sa mga Islamic institutions, sa university, at kung ano pa. Diba? Kaya wag nating ipagmalaki na tayo ay mga born Muslim, tapos nasa atin na yung din. Hindi ganun, mga kapatid, dahil hindi na mamana ang din. Okay? Kaya sinabi sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa sa mga palatandaan ng sa'a, ng oras, ay ang paglaganap ng mga panulat. Paglaganap ng mga panulat. So, ahalin mo yung panulat kung wala namang tinta. Diba?
So kasama na yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Paglaganap ng aklat at literasiya o karunungang bumasa at sumulat. You know? Kaya sinabi ni bin Mas'ud radiyallahu an, isinaysay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, anna bayna yaday sa'ati taslim al-khassa wa fushu wat tijara hatta tu'in al-mar'atu zawjaha 'ala tijara wa qatal arham wa shahadat az-zur wa kitman shahadat al-haq wa dhuhurul qalam. Ilan sa mga nabanggit sa hadith na ito ay nakuha na natin sa mga nauna. Bago ang oras o pagkagunaw ng mundo, babatiin lamang ng mga tao ang mga kakilala nila. At kung saan ito ay naitalakay na natin, no? Na babatiin lamang ng isang tao kung sino yung kakilala niya at isasantabi yung hindi niya kakilala. Magiging laganap ang pangangalakal na ang isang babae ay tutulong sa kanyang asawa sa kanyang pangangalakal. Na kung saan naitalakay natin yan sa mga naunang paliwanag. Ang mga ugnayan ng pagkakamag-anak ay mapuputol din. Talakay na rin natin yan. Kabilang sa sign ng araw ng paghuhukom. Na kung saan yung mga ito ay nangyari na. Diba? Nangyari na. Ang mga tao ay nagbibigay ng maling patotoo at magtatago ng tunay na patotoo. Natalakay na rin natin yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At bilang panghuli na banggit sa hadith na ito, at ang panulat ay mananaig. Ano? Ibig sabihin, dito, zuhurul qalam. Ang ibig sabihin ng zuhurul qalam, literally ang zuhur ay lumitaw, no? Ibig sabihin klarong-klaro. Kaya nga tinawag ang zuhur na zuhur dahil sa pagiging maliwanag nito. Kaya nga zuhur, you know? Dahil sa kasagsagan ng kainitan, middle of the day. You know? Kaya naman, ang ibig sabihin ng zuhurul qalam ay walang iba kundi ang paglitaw o pananaig o pangingibabaw o pagkalat, no, ng tinatawag na panulat. Kahit marahil ang ibig sabihin ayon sa ibang mga ulama na ang salitang zuhurul qalam ay ang paglaganap ng karunungang sumulat at ang paglitaw ng maraming aklat na kung saan ay ilalathala at ililimbag hanggang sa makuha ng karamihan ng mga tao. Tunay na nangyari na ito mga kapatid dahil pupunta ka sa bookstore, napakaraming mga available na aklat. Diba? Diyan lang, dito lang sa Islamic Center, sa baba lang, bisitahin naman minsan yung library. Okay, nagkakaway-kaway sa inyo, no? Napakaraming mga babasahin diyan na nailathala at saka nailimbag, no? Dahil sa malawak na pagkakaroon ng makabagong paraan ng paglilimbag. Nandiyan na yung sabihin natin photography, nandiyan na yung mga kumbaga sabihin natin printing press at iba pa na mga modernong kaparaanan upang lumawak yung bagay na ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, mga kapatid, ay makikita mo na ang kamangmangan pa rin ay laganap sa pagitan ng mga Muslim, no? Laganap sa pagitan ng mga tao pagdating sa kanilang relihiyon. Totoo yan, sa dami-dami ng aklat ngayon sa sanlibutan. Now, we're talking about the Islamic books, ha? Kasi yung mga non-Islamic, mga secular books ay granted na yun, mga kapatid. Pag-usapan natin yung mga Islamic books, kumusta na sila? Di ba? Nakabili tayo ng iPhone 15 Pro Max. Sabi ko, hindi nga sa akin to eh. Okay. Binili lang. Okay, malinaw kapatid. Subalit, ang tanong, hindi natin mabili-bili yung mga Islamic books. Di ba? Okay lang sana nakabili tayo ng napakaraming Islamic books at nakabili rin tayo ng mga gadget na yan. At diba? Mashallah, balance, di ba? Di ba? O di may mga katwiran ng iba eh. Ustaz, napakahirap kasi bumili ngayon ng mga Islamic books. Bibili na ako ng gadget at bibili na ako doon sa online PDF. May katwiran naman. Ha? Sawa naman si Kani. Malinaw kapatid. So yun, walang duda. So sa kabila ng paglaganap ng mga aklat, mga babasahin na ito at panulat, ay natili pa rin mangmang ang isang Muslim sa kanyang relihiyon. Di ba? Natili mga kapatid. Tama, Abdullah? Tama po. Okay, tama talaga. Buti namin mo. Okay? Walang duda, ito ay sinusuportahan din ng hadith na kung saan isinalaysan ni Anas bin Malik ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam nagsabi, inna min ashrati saati ay yurfa al-ilmu wa yadhhar al-jahlu wa yafshu az-zina wa yushrabu al-khamru wa yadhhab ar-rijalu wa yabqa an-nisa'u hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahidun. Nang ibig sabihin, kabilang sa mga tanda ng araw ng paghukom ay ang kaalaman ay aalisin. Aalisin yung kaalaman, mga kapatid. Walang duda. Kaya, huwag tayong magtaka bakit marami pa rin ngayong mangmang. Di ba?
So, ibig sabihin, kailangan mangyari talaga yan para magunaw ang mundo. Wala nang naalisin. May tawag Ha? sa Wala nang naalisin. Facebook, babae na nag-iimam. Ang babae ang imam. Tama, mali. Mali. Sino sabing mali ang mag-imam yung babae? Mali mag-iimam babae kasi may babae kasi lalaki sa likod. Ayusin mo. Okay? So, hindi talaga pwede mag-imam yung babae na ang kanyang nasa likod ay mga kalalakihan. Okay? Na kung kaya ang kamangmangan ay mangingibabaw, kapag inalis yung kaalaman, walang duda, asahan mo na yung kamangmangan ay mangingibabaw. Ganun din yan, kapag inalis yung sunna, ang papalit ay bid'ah. Kasi hindi pwede silang magsama na magkapariya sa isang pagkakataon. Kaya ganun din ang zina, pakikiapid at pangalunya ay laganap. Ang alak ay lalaklakin ng alak, mga kapatid, no? Publicly. At ang mga lalaki ay mawawala habang, ang sabi mawawala dito ay yung bilang ay mababawasan, no? At ang mga kababaihan ay maiiwan pagdating sa bilang na napakarami. Ibig sabihin, manatiling increasing ang babae at decreasing yung lalaki, no? Isali mo pa yung mga LGBTQRSTWXYZ. Nino? Hanggang sa bawat 50 babae ay may isang lalaki na magbabantay sa kanila. Anong ibig sabihin na merong yung 50 women ay katumbas ng isang lalaki? Na yung lalaki na ito ay magbabantay, magiging mahram. No, yung lalaki magiging tinatawag na mahram niya, yung magiging mahram ng 50 na kababaihan yung sabihin natin yung isang lalaki. So ganun kapatid, so napakarami nun. Isali mo na yung nanay, isali mo na yung mga kapatid, isali mo na yung mga sabihin natin, mga pamangkin, isali mo na yung sabihin natin, ano? Biyanan? Okay. So ganun kabilang yung range, yung ratio is 50:1. Nowadays, kung ano natin yung sabihin natin, yung anong tawag dyan? Census ba? Census, no? Statistic. Jazakallahu khair. Ay, maring siguro nasa, ano na tayo maring nasa 30 or 20, between 20 to 30. No? Ang ratio. No? 20 to 30, katumbas ang isang lalaki. Kasi yung iba, magiging LGBTQ. Ay, hindi naman kasali yun doon. Okay, mga kapatid? Okay. So, walang duda, ito ay malinaw na pahayag ng Propeta na nagpapatunay sa kanyang pagiging totoo. No? Ang tanda na ito ay malinaw na nakikita ng sino mang nagnilay-nilay at nagbulay-bulay sa sitwasyon ng mga tao pagdating sa pag-alam tungkol sa kanilang relihiyon. Di ba? So, makikita natin nga na napakaraming panulat, napakaraming sinusulat, napakaraming mga aklat at babasahin na ilang bagat na ilathala, subalit ang tao ay tamad na magbasa at mag-aral sa bagay na ito. Kaya't naway, hilingin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na bigyang daan tayong lahat na maunawaan ng wasto ang ating relihiyon na ipinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sa Facebook ngayon, subhanallah, kahit sino pwede magfatwa, di ba? Kahit sino ay ustaz, di ba? Kahit sino ay alim, kahit sino ay sheikh, di ba? Ayun yung doktor, mashallah, mufti, di ba? Oy, wala akong binanggit. Baka ma-issue tayo din. Okay? Lahat, subhanallah, lahat pwede magbigay ng kanyang opinion. Lahat ay tama at ang iba ay mali. Lahat pwedeng mag-claim. So nakakatakot ngayon ang social media, lalo pa sa mga bata pa sa kaalaman sa kanyang din na hindi matukoy at maibate kung ano ang tama at saka mali. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na hindi alam kung saan nanggaling ang kanyang pinag-aralan, ang kanyang natutunan, basta sikat siya, mayroong siyang tinatawag na followers o anumang katulad nito, lahat ay kukunin sa kanya at isasabuhay at anumang mga bagay na katulad nito. Hindi na mga kapatid. So walang duda, ay tunay na ito ay nagpapahiwatig na malinaw na nga na malapit na ang pagkagunaw ng mundo mo. Okay? So any question? Walang tanong tungkol sa, bago tayo dadako sa sumunod? Tanong? Ako, Ustad. Yes. Ustad, nangyayari ba sa mundo na mawala na ang lalaki, babae na lahat? Di ba nakausapan sa mga kababayan? Nangyayari ba yun na wala na mga kalalaki po, babae na magiging? Okay, good question naman. Wala namang ganung batayan na malanatili lahat yung babae, wala nang lalaki. Malinaw?
So ang sinasabi lamang sa mga batayan na yung bilang ng kababaihan ay dadami versus sa bilang ng kalalakihan. Mga kapatid? Okay. So ano pa? Wala nang tanong? Hintayin mo na, mag-asawa ka ng isang po. Nasa ilang buwan na lang, 70 pa po, mga bagong birthday. Okay. Price na.